So, purihin ang Panginoon. Okay? Konti review lang po dito sa mga natalakay natin paksa. And let's pray muna mga kapatid. Heavenly Father, maraming po salamat sa mga kapatid na rito at yung papunta pa lang dito, yung magbubukas pa lang, yung mga na-late. Lord, welcome po namin silang lahat. We honor your presence tonight, Lord, and we ask you to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of your name. Dalangin po namin, Panginoon, na through the Holy Spirit, magpakahayag ka sa amin using the Word of God. And let the logos of the Word becomes Rhema Word of God, Panginoon, revealed knowledge of God. Maraming po salamat sa gabi nito na sa patuloy ng pag-aaral under the subject of spiritual warfare, at nandito po kami sa aming topic na spiritual weapons. Lord, maraming po salamat. Glory and honor belongs to our Lord God the Savior Jesus Christ. Release the Rhema Word of God. Release your abundant grace, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior Jesus Christ. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Hallelujah. Amen. So, purihin ng Panginoon. Tayo po ay nasa pagpatuloy sa ating paksa na spiritual warfare, and deliverance. Mahabang topic ito. Subject yan yung subject natin tinatalakay. Alam nyo, ang subject na spiritual warfare and deliverance, bihira yung wala ako alam na Bible seminary or Bible school na nag-offer na subject na yan matututunan natin lang yung subject niya, spiritual warfare and deliverance, sa mga seminars, pero pinagtataka ko sa Bible school ay bihira mag-offer ng subject niyan. At kung yan ay ilalagyan na units, mataas ang units niyan. Kasi malawak pag-usapan yan Kahit 2 semester na talakayin niya. So, pero dito ating po tinatalakayan. Ito ang pinapaksa natin. Kasi nga, bihira din ang mga churches na mag-offer o tumalakay patungkol sa subject na spiritual warfare and deliverance. At napakarami natin na pag-aralan patungkol sa spiritual warfare and deliverance. Pinag-aralan natin yung spiritual warfare, pinag-aralan natin yung deliverance, Then, dumating tayo dito sa bahagi na pinag-aaralan naman natin yung ating spiritual weapon. Siyempre, kung ikaw ay lalaban, merong spiritual warfare, kailangan meron kang weapon. Kita niyo yung nangyayari ngayon na banata ng Iran, Amerika, Israel, labasan ngayon ng mga high-tech na mga bomb, yung mga bomba na hindi natin naisip na meron palang ganyang klase, very accurate. Kung tumama, sabog. Kaya yung 3 planta ng gawaan ng nuclear bomb ng Iran, sabog. Pati yung pinagtataguan ng mga generals, patay. Yung ilan yung napatay, 5 ba? Very accurate ngayon yung mga weapons, yun nga, high-tech, computerized, AI, So, maging sa spiritual na pag-uusap, yung spiritual warfare, deliverance ng araw, medyo advanced na tayo ngayon Nung araw pagka kami magpapalayas ng demonyo sa katawan ng tao, ang dami namin, 3 sasakyan kami with prayer and fasting pa. Yung iba talagang 1 week bago palayas deliverance, 2 weeks pa, sadali lang, magpa-fasting lang kami ng 2 weeks. Medyo kinakabahan pa. Ngayon tapos ang dami pang kasama. Ngayon, pagka meron ganyan, may nagpatawag sa akin, marami na akong experiences na from other churches, pinapatawag ako, humihingi ng tulong, nakabalitaan na ministry namin sa church, meron kang ministry spiritual warfare and deliverance, humihingi ng tulong, isasama ako sa lugar, sa mga lugar na merong ganung biktima. So, pinalalayas namin ang mga demonyo sa katawan ng tao.
Yung pagpapalayas ng araw at ngayon, malaki ang pagkakaiba. Kumbaga sa high-tech na ngayon ang pagpapalayas ng demonyo eh. No? Noong araw, hindi ako makakalakad ng ako lang. No? Meron dong inaalihan ng demonyo. Pwede po ba kayo, sandali lang, at usapin ko available yung mga prayer warriors namin at saka yung mga kasama ko. No? Ngayon wala nang gano'n. Kapag kami may humingi ng tulong, pwede po ba, pastor, na puntahin niyo yung aming ganito, ganan. At inaalihan mo, di mo, sige, tayo na. Sino kasama niyo? May kasama ho ba kayo? Meron. Nasa kasama ko ang Father, Jesus, and the Holy Spirit. Kasama ko ang ating Diyos. Hindi na ako nagsasama. Maabala lang sila. Yung iba, nagpa-fasting pa ng 3 weeks, 2 weeks, 1 week, nung araw, ganyan kami. Ngayon, hindi na. Basta pray up tayo, babad tayo sa prayer, sa presence ng Panginoon. Wala nang matagalan pa. Ora mismo ngayon, emergency nga. Tapos, babanatan mo pa ng fasting ng 2 weeks. So, pag siya ganyan, immediately talaga, punta na kaagad tayo. Always ready. Kahit si Jesus, sabi, in my name, you will cast out demons. Hindi naman sinabi ni Jesus na, in my name, you will prayer and fast for 2 weeks. Or prayer and fast for 1 week. Prayer and fast for 1 month. Then, go and cast out those demons. Walang ganun sinabi ng Panginoon eh. Sinabi lang ng Panginoon, this sign shall accompany those who believe. Kung ikay manampalataya, meron kang tinataglay na ganito. At ikaw you have the right to exercise the authority of the Lord Jesus Christ and to cast out demons. No? We have the right to use the power of the Holy Spirit and the authority of the name of Jesus. Kaya kaya sabi ni Jesus, in my name you will cast out demons. No? Ora mismo. Okay, may fasting o walang fasting, they will come out. Okay. So, sapat yung pangalan, yung kapangyarihan at authority of the name of Jesus. Okay. So, tinalakay natin, una, yung pangalan ni Jesus as one of our spiritual weapon. Nitong mga nakaraang linggo. Now, for ilang weeks na ba ito? For 3 weeks na, for 3, ilan ba yun? 3 session na pala. O siguro mga 2 weeks ngayon. Tinatalakay natin itong another spiritual weapon natin na the Word of God, the sword of the Spirit. Ating pong tinalakayan. Marami tayong, I pray na marami tayong natutunan, na pinaliwanag natin ang difference ng Logos at saka ng Rema. In general, Logos is the whole Bible. Logos, in general, is yung kabuuan ng salita ng Panginoon. Kapag doon sa kabuuan salita ng Diyos, may lumabas na specific word, buhay na salita, specific na patungkol sa iyo at tama doon sa iyong kinakailangan ma-receive at alam mo kinakausap ka ng Panginoon through that word and that word became so alive, that is the Rhema word of God. That's the Rhema word of God. Specific word na galing sa Holy Spirit using the word of God. At pinag-aralan natin yung differences ng Logos at Rema, laging ang Rema word of God ang ginagamit o yung tinatawag na kinatatakutan ng mga demonyo. Kahit yung Bible ibigay mo doon sa inaalihan demonyo, baka pagpunit-punitin lang, o ilagay mo doon sa katawan ng tao, may sakit yung Bible. Yung iba'y ganyan nung araw na balita, ako po nagkasakit po yung asawa ko, pinatungan ko ng Bible para gumaling. Hindi gagaling dahil hindi yung libro nagpapagaling. Yung Rema from that book, from that Logos, yun ang nagpapagaling. Okay?
the Rhema word of God is the revealed word of God, the revealed word of God. No? So, hindi natin palalawigin pa, no, yung napag-usapan natin ng mahaba, no, ang differences ng Logos at Rhema. Sundan nyo na lang kung gusto mapakinggan yung kabuuan, yung mga video natin available, no, sa page natin at JCLG. Basta yung sinabi na sa Ephesians 6:17, and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Yung ginamit na word doon ay Rhema. Okay? So, ang Rhema word of God, ang kinatatakutan ni Satanas ng mga demonyo, kapag ginamit niya yan, nanginginig sila sa takot. And only the Spirit-filled Christians can use that Rhema word of God. Okay? Alright. Ngayon, si Jesus, nung tinamp siya ni Satan, di ba, napag-aralan natin na ginamit niya ay salita ng Diyos to overcome the devil, para mapalayas si Satanas. Tukso ng tukso, 3 times siya tinukso. No? He used the word of God, the Rhema word of God. At yung translation sa Greek, yung salita na ginamit ni Jesus ay Rhema. No? Sabi nga sabi sa, it is the Rhema word of God that will destroy the powers of darkness. No? Ang pananampalataya dumarating sa puso natin by hearing the word of God, another Rhema word of God. It is the Rhema word of God that gives faith into our heart. No? Bakit yung mga kulto ay wala silang revelation na si Jesus ay Diyos? Kasi meron silang Logos, meron silang Bible. They know the whole Bible. But they don't have the Rhema, the revealed word of God. Kaya tingin nila kay Jesus, tao lang. Hindi Diyos. Wala silang revelation knowledge from the Rhema word of God. Meron lang sila Logos. Okay? So, sa creation, sinabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, Hebrews chapter 1 verse 3 din, ang ginamit na salita ng Diyos to create the universe, to create the world, is the Rhema word of God. By faith we know that God created the world by the power of His Rhema word. So it is the Rhema word of God that has power to create things. No? Merong kapag may creative power ang Rhema word of God. It is the Rhema word of God that can heal your sickness and disease. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 20 hanggang 22, my son, attend to my words, incline your ears into my saying. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of your heart, for they are life to those that find them, and medicine or healing, or second translation, health to all your flesh, health to your physical body, health to all your sickness or healing to all your sickness and diseases. Yun ang sinabi sa Proverbs chapter 4 verse 20 and 20 hanggang 22. So there's really power in the word of God to heal the sick. At ang nakapagpapagaling yung Rhema word of God. Okay? Kaya nga hindi lahat ng nagpa-practice ng principle of faith to heal the sick nangyayari. Yung iba walang nakitang himala. Kasi they only have the Logos. Hindi pa sila dumarating doon sa Rhema. Doon sa yung from the Logos word of God, lalabas ang Rhema word of God. Okay? I was healed from neuropathy. Alam mo, paulit-ulit na naikwento ko ang testimony ko na almost 3 or 4 months ako hindi makalakad na ayos. Lagi ako natutumba. Wala na, hopeless na. Tinan-over na nga ako ng neurologist ko sa physical therapy. No? Wala na talaga. Pahina ng pahina. Para na akong matanda na 100 years old. Yung hihina, bagya na ako makalakad. Pero I still preach the word of God sa pulpit, akay-akay, binubuhat, inaakay ako ng mga escort ko, ng mga kalalakihan. Thank God sa MOJ, sa Men's Fellowship na laging very supportive, na binabantayan ako, baka ako bumagsak sa pulpit. At minsan nga bumagsak ako.
Ang bilis ni Brother Jason na isang kasama natin sa mental fellowship na nasalo ako doon sa pulpit. Pinost ko nga yan sa Facebook account ko. Bumagsak talaga ako kasi sumabit yung pa ako sa kordon. Dire-diretso ako, wala na yun, hintay ko na lang na babagsak ako. Ganun ako kahina. No? Pero nung nagsalita ang Panginoon, and I received the Rhema word of God, paniwala ko, I claim my healing, I claim the reality, the truth of the word of God, and sabi ko pa sa Panginoon, thank you Lord, I am healed right now. You took all my sicknesses and carried all my diseases, Jesus, and by your wounds, I am healed. No? And after 1 week, within 1 week, ay nakalakad ako, unti-unti bumalik yung lakas na aking katawan. At hindi ko testify yung prophetic word sa akin ng Panginoon, yung tinalihan ko yung gripo. Example ko na yun at tayo po yung nagmamadali. At nung napakinggan ko yung prophetic word from the Holy Spirit at sabi ng Panginoon, kagayang gripong yan na tinali mo na tumatag uli, I will heal you and I will restore your strength. No? Pinanghawakan ko yun sa Panginoon. That's the Rhema word of God. No? I tell you, it's the Rhema word of God that can heal all kinds of sickness and disease. So, claim ko, I received the promise of God patulog sa healing. Sabi ng Panginoon, He sent His word and healed them. See? God sent His word and healed them. Saan ba yun? Psalms 107 verse 20. Alam niyo ako, hindi na ako nagme-memorize ng Word of God. Pero na-memorize ko Word of God. Meron ako sikreto. No? Yung lahat ng mga talata na pinag-aaral ko, I see to it na we become one. Ano? We become one. I become one with the Word of God. Pagka meron akong nabasa, ginagawa ko, nakikipag-isa ko sa salita ng Diyos. I'm in the Word of God and the Word of God is in me. Parang yung sinabi ng Jesus, I in you and you in me. Ano? Ano ba tawag dito? Merge together. Ano? Merge together. Para bang yung nagtimpla kayo ng kape, ano? Black coffee. Ngayon, hinaluan nyo ng gatas. Iba na ang kulay. Nagsama ang gatas at saka kape. Coffee with cream. Nagsama, naghalo. Merge together. Parang ganyan din tayo. Sabi ni Jesus sa John chapter 15, I in you and you in me. Pinag-aralan ko mabuti yun. Ginawa ko na hanggang sa nagawan ko ng sermon through the revelation of God. Nag-rema sa akin, sinabi ni Jesus, I in you and you in me. Ano yun? Ako, mineditate niya. So, sa gabi ito, pag-aaralan po natin how to receive the Rhema word of God from the Logos. Ano? Pag-aaralan natin yan. May tinalakay na tayo number 1 noong last week. No? Practice the presence of God. Practice the presence of God. So, itong Rhema word God ang bumabago sa buhay ng mananampalataya. It is the Rhema word of God that gives us faith in our heart. It is the Rhema word of God that we can use as sword of the Spirit against the enemies. It is the Rhema word of God that gives us wisdom and revelation. It is kahit wala kang pinag-aralan, pag meron kang Rhema word of God, Rhema from the Word of God, no? From the Logos, ay, daig mo pa yung nag-aral. Marami akong kilalang ganyan, no? Sila Smith Wigglesworth, sila Lester Sumrall, mga great men of God, great men and women of God. Lalo na nung unang panahon, nung panahon ng mga 1800s, ano? Maraming mga great men and women of God na walang pinag-aralan, but they were used by God mightily. No? Grabe, no? Kapag ikaw ay meron salita ng Diyos, tatalino ka. You will receive wisdom and revelation and knowledge mula sa salita ng Panginoon. Ano? Because the Word of God is alive. The Logos, the whole Bible is the Word of God, the whole Bible, the Logos is alive. Hebrews chapter 4 verse
verse 12. Okay. Now, nung nakaraang linggo, pinag-aral natin ito yung pinag-aaralan natin no? Under the topic na the sword of the Spirit or the Word of God. No? Pinag-aaralan natin differences ng Logos and Rhema. No? Bigyan ko ng mga example sa inyo. Ngayon, ang tinatopic natin, how Logos can become the Rhema Word of God. No? How Logos can become the Rhema Word of God. How to receive the Rhema Word of God coming out from the Logos. Parang ano yan, parang si Jesus, tinatawag living Word of God. Logos din ang tawag sa kanya. Pag nagsalita si Jesus, sabi Jesus, my word, they are spirit and they are life. Basta nagsalita siya, nangyayari. No? Nangyayari. Why? Because the word of Jesus, lahat ng sinasabi Jesus ay Rhema, Word of God. Sa Bible, alam niyo yung Rhema, Word of God, hindi yan ibibigay pang isang chapter ng ng book, isang chapter ng 1 Corinthians, isang chapter ng chapter 2 ng Roma, hindi ganun yan. Ang Rhema Word of God is specific word, pwedeng isang verse, isang phrase, and listen, madala sa akin, one word lang isang salita lang. Kagaya nagrema sa akin, salitang humility. Naku, pinag-aralan ko yan, one word na humility. Nakagawa ako ng sermon sa biyaya ng Panginoon. Ipinrich ko ng 23 to 25 series of lesson about the power of humility. Nagsimula lang yan sa inisip, mineditate ko yung word na humility. No? Then nagkaroon ako ng wisdom and revelation patungkol doon sa humility hanggang sa maging topic. At pinilis ko yan yan din ang dinala kong message sa Germany, pinilis ko rin sa Amerika, pinilis ko sa church namin, 3 times ko pinilis yan. Siyempre matatagal ang puwang, yung isa na preach ko 23 weeks. Yung isa naman, nung inulit ko, naging 25 weeks. Ako, napakahaba. Wala akong tinapik kundi yung humility. Nagrema lang yung isang word na humility. Kaya, yun ay napakaganda. Napakagandang natutunan ng mga bagay nito. Bahala yung iba kung hindi naniniwala sa sinasabi ko. Especially yung mga cessationists. So, sa mga cessationists, kalokohan lang pag nagsalita ka ng God's blessing or God's miracles, God's power, tinatawanan nila yan So, namimiss nila yung malaking biyaya ng Panginoon. Because simula, the God whom we serve is the God of power. He is all-powerful. And from cover to cover ng Bible, basahin yung Bible from Genesis to Book of Revelation, full of power. Puro power ng Diyos ang nababanggit diyan. At kung tayo naging Kristiyano, ang buhay natin ay nagtaglay din ang kapangyarihan through the grace of God. Sa kapangyarihan, unang kapangyarihan na taglay ko ay yung binago ko ng Panginoon at naging bagong nilalang. So, that's the power of the Word of God. Nabasa ko lang yung Word of God, may power na baguhin pagkatao. I received my healing from tuberculosis, from hernia, at ngayon yung latest from neuropathy through the power of the Word of God. Basta nagrema yung Word of God, I received healing. Okay. So, purihin ang Panginoon. Noong last week, pinag-aralan natin how Logos can become the Rhema Word of God. Paano tayo makaka-receive ng Rhema from the Logos? Number 1 is to practice the presence of God every day. Ano ibig sabihin to practice the presence of God every day? Lagi tayong papasok, magbababad tayo sa presence ng Diyos. Okay? Kaya sabi nga dito sa Psalms chapter 84 verse 10, better is the one day in your courts than 1,000 elsewhere
I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Dinanasan niya na lagi siya nasa bahay ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, we are the house of God, the dwelling place of the Holy Spirit. Itong ating katawan. So, anytime, anywhere, any place, we can enter into the presence of God every day. Kasi ang Panginoon, hindi na ang bahay niya, hindi kagaya ng araw na nagsimula sa tent, tabernacle, then naging templo. Ngayon, ang templo ng Panginoon is our physical body. We are now the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 3, verse 16, and 1 Corinthians chapter 6, verse 19. God is dwelling in us. The Holy Spirit dwells in us. So, wala nang templo ang Diyos. Tayo ng templo ng Diyos. Ngayon, kaya paano tayo makakapasok sa bahay ng Panginoon? Just enter into His presence. Yan ang ating tahanan, ang presensya ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm 91, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. No? Siyang nananahan sa presence ng Panginoon. No? Will be under the protection of the living God. Yan ang message ng Psalm 91, yung kabuuan. So, sabi naman sa Psalms chapter 42, verse 7, deep calls to deep, at the sound of your waterfalls, all your breakers and your waves have passed over me. At tinalakay natin yung mahaba nung last week, na merong level yung pagpasok natin sa presence ng Diyos, may level by level, para kang humahakbang, pupunta sa malawak na karagatan, sa ocean, nagsimula ka doon sa Pampang, naglakad ka papunta doon, habang naglalakad ka, lumalalim, nung hanggang tuhod, kaya mo pang pumunta sa ibang lugar, lumikod dito, nung hanggang hita, kaya mo pa rin, pagdating sa dibdib, medyo mabagal na, pagdating sa leeg, medyo hirap ka na dahil yung alon, kumukunta na sa'yo. Pag ampos tao, dumating ka sa malalim, nako, dadalhin ka sa malalim. At mahirap labanan yung flow ng tubig. Nangyari sa akin, na ikinuwento ko yan last week na muntik na ako malunod. Ako'y bata pa. I think I was only 10 years old. Hindi ako marunong maglangoy. Meron lang akong palagay sa paga. Ako'y nakakarate. Na-attract ako doon sa barko. Parang alapit. Pumunta ako. Paglingon ko, alayo ko na pala doon sa Pampang. At hindi na ako makabalik. Ina-absorb ako ng tubig dahil nung inilubog ko pa ako, hindi ko na maabot at napakalalim ko na pala. Ako, natanggal, nagpanik ako, natanggal yung goggles ko, yung hingahan ko. Sabi ko, hindi bali, basta mabuhay ako. Hindi ako marunong, kahit langoy aso ko, pambuno kami ng tubig. At kinabyo ko yung flipper ko, yung palagay sa paan ko, yun, nagligtas sa akin yun. Nakarating ako sa papa. Hindi ko na ikwento sa aking magulang. Namatay yung parents ko. Sabi ko, kaya hindi ko na ikwento. Namatay sila, hindi ko na ikwento. Ewan, ba't ganyan yung mga bata, pag naka-experience, traumatic experience, hindi maikwento. So, ako nadala, pagka yung ampos tao, overflowing na. Ganyan ang presence ng Diyos when you are filled and overflow or overflowing in the presence of God. Hindi na ikaw kokontrol sa sarili mo. Ang Holy Spirit ang kokontrol at ikaw ay magiging masunurin at submissive ka sa Holy Spirit because you are filled and flooded with the presence of God. Dadalhin ka ng Panginoon kung saan niya gustong dalhin ka at ikaw sunod because you are filled with the Holy Spirit, masunurin ka, submissive ka sa Holy Spirit at tuwan-tuwa ka na ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Yan ang ating relationship with the Holy Spirit. Dadalhin tayo when we are filled and full of the Holy Spirit. Dadalhin tayo sa lugar na gusto niyang pagdalhan at susunod tayo sa mga instruction. Masunurin tayo when we are filled with the Holy Spirit. So, sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 18, be filled with the Holy Spirit. Sa original na Greek, be filled with the Holy Spirit every day. Kailangan, in filling of the Holy Spirit is an everyday experience, At bakit, yun ang gusto ng Panginoon, that we must always be filled. Hindi lang filled, could be full of the Holy Spirit.
Alright. So, yun ang isa. So, may level by level yung presence of God, ano? The more na lumalim tayo sa presence ng Diyos, the more din na lalalim tayo sa pananampalataya, the more din na makikilala natin ang Panginoon, ano? Kapag tayo lumalim. Kagaya ng bawa, ang karagatan, maraming yaman yan, maraming riches yan, or wealth, yung karagatan sa ilalim. Pero pag nasa ibabaw ka, hindi mo makikita. Anong ginagawa ng mga scuba diver, mga divers, para makuha yung riches and wealth ng karagatan? No? Yung mga perlas, yung mga shells, yung mga precious na bagay sa ilalim. No? Nagdadive sila sa kalaliman, doon sa malalim na malalim. No? Kanilang sinisiyaset yung kalaliman. No? So, nandoon sa malalim na level ng presence of God, ang riches and wealth of God, ang wisdom, ang revelation, ang pagpapala ng Panginoon, nandoon sa malalim na level ng presensya ng Diyos. Kaya sabi nga ay sa Psalms 42:7, deep calls to deep at the sound of your waterfalls. All your breakers and your waves have passed over me. In-expound ko yan na nag-i-invite ang presence ng Diyos. Magpakalalim ka, parito ka. Ano? At hayaan mo ikaw ay mapuno, ma-overflow. No, para ka nasa ilalim ng waterfalls, ma-overflow ka ng tubig, malukuban ka ng tubig. The more na nalulukuban ka ng presence of God, the more that God can bless your life. Okay? Yes, ngayon, number 2, no, pangalawa, how Logos can become the Rhema Word of God is meditate on the Word of God every day. Meditate on the Word of God every day. So, ano ba yung salitang meditation or meditate sa Greek? Nailagay ko ba dito yung Greek word? Ang word na meditate sa Greek ay haga, no? Meaning to imagine, to speak, to mutter, utter, think, study, talk, muse, yung muse, M-U-S-E, hindi muse sa hindi muse sa basketball, muse sa school. Hindi. Yung muse, ibig sabihin, pagmumuni-muniin. Pagmuni-muniin. Ano? Pagmumuni-muni. No? Yun ang muse. No? Meditation. Okay, ngayon, sa Greek, sa Hebrew ay haga. Haga. Bakit kailangan gamitan at kunin natin yung original meaning sa Hebrew? Kasi iba yung pag narinig natin yung meditation, iba yung nasa sa isip natin eh. Iba naman yung meditation on the Word of God. Iba. Ang Eastern religion, ang Hinduism, Buddhism, meron din silang meditation. Nagme-meditate sila. No? Emptying their mind, emptying their soul. Yun ang meditation nila. Binablanko nila, ino-open nila sa universe yung kanilang pagkataong loob, binubuksan nila, which is very, very dangerous. Once you open your soul, may mga demonic spirit na papasok. Sa Eastern meditation, ganyan. Kaya nililinaw natin, iba yung meditation ng Kristiyano, iba yung meditation ng Eastern religion. Emptying their selves, no? Nakaganyan pa si, ewan ko kubit sa yoga, nakaganyan, parang, I need money, parang ganyan. Naka-lotus position, no? Sabi ko doon sa, meron, nagkatrabaho pa sa Channel 7, nako, may nagpasikat na Amanda Margang disciple, naka-orange pa yung damit niyang gown, ano? American siya, pero follower ng membro ng Amanda Marga. Abay, doon ba naman umupo ng lotus position sa lobby ng Channel 7, doon sa upuan ng mga naghihintay na tao. Walang tumabi sa kanya, solo niya, nandun. Nag-meditate siyang gano'n. Ang tingin ko sa kanya, pasikat, very proud. Very proud na makita na siya ay malalim sa spiritual at nagme-meditate. Hindi niya alam, pinagtatawanan namin siya ng time niya. Okay, umakyat na time na magtatrabaho na. Bay, umakyat din yung mama, yung magkano. Nakita ko, paggalagala sa taas, kinausap ko. Sabi ko, you are Amanda Marga, right? Yes.
Do you believe in the Lord Jesus Christ? Yes, we believe that Jesus is a great prophet of God. So do you believe that He is God? Oh no, we don't believe that He's God. We believe that He's a good man, He's a good prophet of God, but not God. Diyan tayo nagkakaiba. Sabi ko, we Christians believe that Jesus Christ is truly God. Ay, umalis na siya. Hindi siya umalis, ma-evangelize ko pa siya. So, yun ang difference. At ang Eastern meditation ay napakalayo sa meditation ng may tinuro ng Diyos sa Israel at sa ating mga Kristiyano. Yung word na meditate or meditation. At may blessing when you meditate on the Word of God. Ang meditation natin is meditation on the Word of God. Not emptying ourselves, not emptying our soul. Nung ako bago pa mananampalataya, I was a baby Christian. Ako, nagkwento ko na ito sa'yo, pero dahil totoo, itetestify ko na naman. Nakapag-open nga ako ng Bible study, Psalm 7. Hindi naman ako marunong mag-preach, kaya nag-i-invite ako ng mga pastor, preacher sa Cathedral Praise at Bethel Temple pa noon. So, meron kami regular Bible study, pero hindi pa ako marunong mag-preach, baby Christian nga ako. Tapos, yung sabi nung ka-office mate ko, Brother Nes, tulungan mo, brother ko, bakit napoprocess, nasasapian ng demonyo? Gano'n. Bakit napoprocess? Kinayo yoga. Nagkaroon siya ng, kung saan galing yung isang series of lesson about yoga, ipinractice na, may mga demonyo pumasok sa katawan niya. Nandoon, ilang days lang hindi kumakain. Nasa itaas ng bahay namin, walang makapagpababa. Last time, nagpatulong kami doon sa mga tambay sa Tondo, kasi taga-Tondo, nakagat yung isang, magbababa sa kanya sa taas. So, tulungan mo ang kapatid ko na mas bata sa kanya. Sige, tatawagin ko yung pastor ko. 3 pastor yung kasama ko, 3 ring sasakyan. Ang dami namin. Tapos, sabi ko sa nanay, hindi po ba kayo sinasaktan, nanay? Ay, hindi, kilala ako. Sabi ko, paano natin mapapanik? Sabi nung pastor ko, Pastor T, halika, labas muna tayo, palanuhin natin. Ang hirap kipot nung hagdan. Paano yan? Violente pala yan Yung isa, nakagat, dugo yung kamay. Habang kami nag-uusap sa laba, eto na, tumatakbo yung nanay. Hinahabol ng demonyo. Hinahabol ng anak niya. At ito na, lumabas yung demonyo. Yung demonyo. Yung inaalihan demonyo at pinaligiran ng mga tambay. May dalang lubid. At kami nakapaligid, wala makalapit. Then, sabi ko, may totoo pala talaga itong mga inaalihan ng demonyo. Dahil nababasa ko sa Biblia. Lumapit-lapit ako. Ay ramdam niya na nasa likod niya ako na ako'y lalapit. Biglang humarap sa akin. Yung pagharap sa akin, siguro 3 meters away from him, nagulat ako. In Jesus' name! Sabi ko gano'n, alam nyo, nung susuggaban na ako at malapit sa akin, parang tinamaan ng high voltage sa kuryente. Ilang minutes yan na nakatayo, nangangatal-ngatal gano'n. Nangangatal. At sinamantala, ng mga kasama ko, na pastor, na siya ay ibaba, diretso-diretso pa nakatawa, nakagano. At nilayas in Jesus' name, pinag-rebuke nung 3 kasama kong 3 sasakyan namin na mga mananampalataya, ang dami namin, pinag-rebuke. Dami yan, na himasmasan, umalis yung demonyo, na delivered, at pinakain namin ng, isang bandihadong kanin, ubos, isang pitcher tubig, ubos, at ilang araw hindi kumakain. 2 weeks after hindi kumakain. Na-delivered yun from demon possession dahil sa Eastern meditation. Kinami-meditate, in-empty niya yung kansari, may mga pumasok na demonyo. So, ang Christian meditation ay iba. Not emptying ourselves, kundi ito ay meditating on the Word of God. Tingnan nyo, sabi sa Psalms 100, and then, Psalm chapter 1, verse 1 hanggang 3. How blessed is the one who does not follow the advice of the wicked, or stand in the pathway with sinners, or sit in the assembly of scoffers. Instead, he finds pleasures in obeying the Lord's commands,
he meditates on His word, or he meditates on His commands day and night. Sa ibang translation, he meditates on His commandments, day and night. He is like a tree planted by flowing streams. It yields its fruit at the proper time, and its leaves never fall off. He succeeds in everything he attempts. Sa ibang translation, in everything that he will do, he shall prosper. Okay. So, ibig sabihin, there is blessing sa pagpapractice ng meditation, no? Ang meditation natin is meditating on the Word of God, or meditation on the Word of God. So, balikan natin yung meaning ng meditation, no? Sa Hebrew ay haga, meaning to imagine. So, itong meditation. Number one, dalawang meaning ng meditation sa Bible. Yung iisipin mo, iisipin mo. Alam niyo ba, lahat tayo nakaranas na mag-isip ng problema. Yung press ka, isip, wala ka, kahit ayaw mo isipin, iisip mo, paulit-ulit, pagod ng isip mo sa problema. Napapagod isip natin pag problema kasi negative pahihirapan ka. Pero kung iisipin mo ay blessing, isipin mo maganda, hindi ka mapapagod. Mabibless ka. Kasi kung ano yung lagi mong pinag-iisipan, iniisip, listen, yun ang magmamaterialize, yun ang magmamanifest sa buhay mo. What you think, what you meditate, what you imagine, day and night, over and over and over again, will transpire in your life. Yun ang mangyayari. So, if you will think negative, yung kinatatakutan mo, yun ang mangyayari. Ganyan nangyari kay Job Job was a righteous man, walang problema. Righteous, hindi siya babaero, hindi siya lasinggero, hindi siya drug addict, hindi siya naloloko, hindi siya salbahe. Mabuting tao si Job, pero ang problem kay Job, alam niyo kung ano, yung faith. Araw-araw nag-o-offer siya ng sacrifice sa takot niya, baka paluin ng Diyos yung mga anak niya, baka may nagagawang kasalanan, ewan ko kung maluloko yung anak ni Job, kinatatakutan niya na baka magalit ang Panginoon. Everyday piniplease niya ang Diyos sa paghahandog ng mga animal sacrifice. Ang problema, ino-offer niya mga inag-o-offering siya sa Panginoon, hindi na galing sa pananampalataya, kundi galing sa kanyang pag-aalala, sa takot. Ang Panginoon tatanggapin ang ating offering of faith. Pero kay Job, offering na nag-aalala siya. Everyday nga, isipin nyo, everyday. Patay siya ng patay ng hayop, ino-offer niya sa Panginoon. So, meron siyang fear, meron siyang worries. Kaya mababasa niya, inireveal yan sa Job chapter 3, verse 25 and 26. Ang sabi ni Job, bakit ganon? Araw at gabi, hindi ako makatulog, hindi ako mapalagay. Ibig sabihin, isip ako ng isip. Pinaparaphrase ko lang po sa inyo. Isip ako ng isip, hindi ko maalala ang gagawin ko. Nag-aalala ako, gano'n. At, eto sabi ni Job, kung ano yung bagay na ayokong mangyari, kung ano yung bagay na aking kinatatakutan, kung ano yung lagi kong kinatatakutan, iniisip ko, lagi araw-araw, yun ang nangyari sa akin. See? Nandun yan sa Job chapter 3, verse 25-26. Kaya sabi ng ibang Kristiyan, kakatakot naman maging faithful sa Panginoon. Bakit? Baka magaya ako kay Job. Ba, hindi. Si Job lang yun. At tingnan nyo si Job sa Heroes of Faith, sa Hebrews 11. Wala ang pangalan niya doon. Nandun si Gideon, si Samson, si Jephthah, si David, si Moses, sila Joshua, pero hinahanap ko si Job. Wala si Job. Wala sa Heroes of Faith. Bandang uli si Job, nagre-reclame, nagko-complain, na-offend siya sa Panginoon, kung ano-anong sinasabi. Bandang huli, nag-repent siya. Bandang huli naman, tinanggap uli siya ng Panginoon at binless uli siya, dinoble pa yung kanyang riches and wealth. Okay. Pero ang punto doon, nangyari yung kinatatakutan ni Job. Sabi ni Job,
to ano yung iniisip niya lagi. Kaya sabi nga sa Philippians chapter 4 na think of these things. Whatever is true, whatever is honest, whatever is pure, whatever is good report, etc. Think of these things. Binanggit yung mga positive ang iisipin mo, wag yung mga negative, ano? Wag yung mga kamalasan, wag yung mga problema. Ang isipin mo puro positive, ano? So, in meditating the Word of God, your soul will prosper kasi the Word of God is always positive. The promises of God, all the promises of God are positive. No, walang sinabi just na negative. Okay. So, ngayon, yun ang unang kahulugan ng meditation. Iisipin mo yung salita ng Diyos over and over and over again. No? Iniisip mo, parang yung nagkaroon ka ng problema, isip ka ng isip, hindi ka isip ka ng isip, ano, doon sa kinatatakutan mo, isip na isip ka, dumating niya yung Bombay na maniningil sa akin, isip na isip. Pag may problema ka, isip ka ng isip doon sa problema. That is also meditation. Kaya lang, in the wrong way, you are meditating your problems, not the Word of God. And the more you meditate something, the more it becomes bigger and bigger and bigger, greater and greater. Lumalaki kapag iniisip mo. Yes, nakakapagpalaki ng takot yung iniisip mo lagi ay takot. Yung sakit mo iniisip mo lagi, lalo kang lalala sa sakit. No? Yung kahirapan mo ay iniisip mo lagi, kinatatakutan mo maghirap, maghihirap ka. There is power in meditation. Pag nagamit niya sa maling paraan, meditating your problems, nako, yari ka na, yun ang it will transpire in your life. Mangyayari sa buhay mo yung kinatatakutan mo, kagaya ng nangyari kay Job. Okay? Now, yun ang isa, paulit-ulit mong isipin, imagine the Word of God, ano? Think about the Word of God. Yun, in meditation, imagine, to think, to study, although studying the Word of God and meditating the Word of God, magkaiba yan. Sa study, iko-connect mo yung mga talata, references, kukuha ka dito, sometimes kukuha ka ng ibang reference, ng historical research, titignan mo yung context, titignan mo yung kultura, tradition, pag-aaral mo, everything, yung character na pinag-aaral mo, tingnan mo yung ibang mga talata, ganon, malawak. Yun ang studying the Word of God. Then, rightly divide the Word of God. Pero ang meditation, iba, nakafocus ka lang sa isang salita ng Diyos. At ako pag nag-meditate, even one word. Why? Because there is power even in one word of God. One word of God can change your life forever. One word from God can change everything in your life. One word from God can change your circumstances. Tingnan nyo, sabi ni Jesus sa mga ganyan, umuna na kayo, susunod na ako. Sige, punta kayo sa dagat, no? Tumawid na kayo at ako'y susunod. Nung madaling araw, sumunod nga siya, naglalakad sa tubig, nakalutang sa tubig. Ay, multo, natakot yung mga alagad. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako nga ito. Ako ito. Nakita ni Peter, tuwa si Peter, masubukan nga ang Panginoon. Lord, galing nga, kung ikaw nga, sige nga, palakarin mo rin ako. Hinalis ni Peter si Jesus, kung ikaw nga, sige, palakarin mo nga rin ako. Ano sabi ni Jesus? One rhema word. One rhema word lang. Ano sabi ni Jesus? Come. At sa isang salita ni Jesus na come, magkaroon ng faith. Because it was a rhema word of God. Nagkaroon ng faith si Peter from that one rhema word of Jesus, come. Nakalakad siya sa supernatural. Nakalakad siya sa tubig. Ano nangyari? Tuwa si Peter, pero eto na, lumakas ang hangin. Naramdam niya, lumalaki ang mga alon.
Natakot si Peter. At napatingin siya sa alon, nawala ang paningin niya sa pananampalataya kay Jesus. Nung napatingin siya sa circumstances, nagpasimulang siya'y natakot. Listen mga kapatid, focus the eye of our faith on the Lord Jesus Christ. Kahit may mga nakapaligap problem, don't look at your problem, look at the Lord Jesus Christ by faith. Si Peter, tiningin niya ang mga mata niya sa alon, sa malaking alon, sa hangin, di naman natakot tuloy siya. Inalis niya yung paningin niya sa Panginoong Jesus. Natalo siya, unti-unti siyang lumubog. At nung siya'y wala nang magagawa, Lord, help me! Inangat siya ni Jesus. Kahit nasa desperate situation na tayo mga kapatid, kahit hindi solid yung faith natin at may pagkukul tayo, once you call upon the name of the Lord, ililigtas ka ng Panginoon. So, one word from Jesus, nakalakad sa supernatural si Peter. Because it was the Rhema word of God that releases the power of God, that releases miracle. Okay. Now, ano pa ang kahulugan ng meditation? Meditation means to mutter, to utter, to speak, to talk, to declare, to confess, at ipahayag ng pabulong. Para may meaning ang meditation na gano'n. Yes, yun ang haga. No? So, pangalawang definition, bukod sa iisipin mo ng iisipin yung salita ng Diyos, pag-aral mo, think about that passage, think about that word, pag-aralan mo, meditate, ask the Holy Spirit to reveal it to you, then, second step is to confess that word. Kahit pabulong lang. Thank you, Lord, by your words. Yan ang ginagawa ko eh. Kaya pinagaling ako pa rin, sabi ko, yung Isaiah 53, Jesus, pero yung i-paraphrase ang salita ng Diyos, kagaya ko, pinaparaphrase ko, Jesus, you took all my, ginawa kong personal, you took all my sicknesses and carried all my diseases, and by your wounds, I am healed. Hindi ko na ginamit yung word na stripe, King James yun. Sabi ko, by your wounds, I am healed, and I was healed 2,000 years ago sa cross. And right now, I declare that I am healed already. I'm healed, Lord. I'm healed. I meditate on that word, on the promises. I'm healed. Thank you, Lord, for healing me. Lord, kasama pala ang aking sakit karamdaman doon sa krus sa Kalbaryo na binayaran mo. Thank you, Lord. I was healed 2,000 years ago on the cross. And right now, kailangan ko manifestation, Panginoon, ng healing. At pinokus ko ang mata ng panampalataya ko sa salita ng Diyos. And I receive and claim the promises of God as I meditate on His word. At pinagbulag-bulayan ko lagi yung sinabi ng Panginoon, nung tinalian ko yung gripo namin, sabi ng Holy Spirit, ganyan ang gagawin ko sa iyo. Magiging matatag ka uli. I will heal you and I will restore your strength. Kagaya ng gripo na yan na tinalian mo. That was a Rhema word of God. And from that Rhema word of God, na-build up lalo ang aking pananampalataya. And listen, the more you think about the word of God, the more you meditate the word of God, the more na lumalaki ang katotohanan nito sa iyong buhay, the more you believe it. The more you meditate, the more you will believe it. The more you declare the word of God, the more you talk about the word of God, the more you speak the word of God, the promise of God, the more it will become reality in your life. It becomes reality in your life when you meditate, when you imagine, when you think, when you speak the word of God. That is meditation. Okay? So, ano sa Hebrew meditation? Aga. To imagine, to speak, to mutter, to utter, to think, to study, to talk, to muse, o pagmuni-munihin. That is meditation. Okay. Ang meditation, parang ano yun eh, yung cows chewing the cud. Alam niyo yung cows chewing the cud? Yung baka, ninunguya niya yung, ano, yung damo, ano? Kasi ang meditation, parang kagaya yan ng ano, ng, alam niyo nung araw, uso yung chewing gum eh. No? Pagka chewing gum, ayaw mong itapit chewing gum hanggat meron pang matamis na nasasapa ka. No? At pag wala na, saka mo iluluwa. No? That is another example of meditation. Parang kumakain ka ng chewing gum, nilalasahan mo yung tamis, at pag wala ng tamis, saka mo palang bibitawan.
Okay. So, ganun ang mga baka, ang mga kalabaw, ang kumakain ng damo. Pag kumuha ng damo, ang compartment ng stomach ng baka o kalabaw ay apat. A cow's digestive system has a 4-compartment stomach, commonly referred to as 4 stomachs. And a small and large intestine. Meron siyang small and large intestine, pero meron siyang 4 na compartment, 4 na stomach. Hindi kagaya natin isa lang. No? The 4 compartments of the stomach are the rumen, the reticulum, the amasum, the abomasum. Ewan ko kung ano yung mga yan. Nakuha ko lang yan. Ini-research ko lang yan sa Google. Ano? Pero ganito ang principle ng ang truth about cows chewing the cud. No? Pag pinakain mo yung baka o yung kalabaw doon sa damuhan, then, kumain. Kunin mo, itali mo doon sa semento na wala naman damo. After 1 hour, makikita mo. Bay, ngumungaya, kumakain. Pag tinanganga mo, may damo. Sa kumuha ng damo ito, sementado ito. Yung pala, ginagawa ng mga yan, pagkakain, pupunta sa first intestine, then, gagawin yan, papahinga siya. After ilang sandali, iluluwa niya yan, at nunguyain uli. Then, lulunukin uli, then, iluluwa uli, at ngunguyain, parang kumakain chewing gum, nilalasahan, tutuloy doon sa first intestine, then sa second, tutuloy sa first compartment, first stomach, second stomach, third stomach, then fourth stomach. No? Bago makarating doon sa dulo, luluwa uli, tapos kakain uli. That is meditation, a form of meditation. Thinking the Word of God over and over and over, nilalasahan mo. Halimbawa, yung nag-iisip ako noon, sabi ko, ano kaya yung sa 2 Corinthians 5:17, abay, nung nabasa ko yun kasi lito ako noon, sabi ko, bakit ganon? Ano nangyari sa nung nabasa ko ang Bible, tinanggap ko si Jesus, sabi ko, Jesus, nakita ko, dami mong mga ginagawa, nakita ko, paano kang mangaral, nakita ko, ang ganda ng mga sinabi mo, meron kang buhay na walang binibigay, ayoko na umalis sa iyo, reveal yourself to me, Jesus. Hindi ko alam, tinanggap ko na at sinuko ko yung buhay sa kanya. And after few days, napansin ko, takot na akong magmura. Takot na akong maglasing. Takot na akong mag-drugs. Takot na akong pumunta sa mga lugar na walang kabanalan. May takot na akong tumingin sa malaswa. Takot na. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Ba't ganito? Akala ko, nag-iisa ako sa tao sa mundo ni ganun Kasi hindi ko alam na born again ako. Hanggang sa naka-attend nga ako sa isang church, saka ako naliwanagan. Nung hindi ko alam, ako yung lito, sabi ko, Lord, ano ito nangyayari sa akin? Pero hindi naman ako banal, pero parang nagiging banal ako At nung ako nagbabasa, nadaanan ko yung 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things are become new. Ayun, sabi ko, ito pala yun. Nagrema yung verse na yun sa akin. Alam na alam ko yan, yung verse na yan. So, I'm now in Christ, and everything becomes new. All things are passed away. All things, yung paglalasing, pagdadrugs, lahat pagmumura, pass away. At narito, naging bago na ako. I'm a new person. Bakit? I'm in Christ. If anyone is in Christ. Yun ang susi, sabi ko, I'm in Christ. So, yun ang dahilan. Kaya ako'y nabato because I am in Christ. That is meditation. Paulit-ulit kong inisip, paulit-ulit kong binasa yung passage. Then, doon ko nakita at nagkaroon ako kaliwanagan. When I meditate that verse. See? Huwag ka mag-meditate sa isang chapter. Isang verse, isang word, isang phrase, isang passage, yun lang. Sapat na yun para magsalita ang Panginoon.
So, ganun meditation. So, when you meditate the Word of God, isipin mo, pag-aralan mo, then i-confess mo, thank you, Lord. You took my sicknesses and carried my diseases, and by your wounds I am healed. You will provide all my needs according to your riches in glory in Christ Jesus. Thank you, Lord, for providing my needs. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No, sinabi mo, Psalm 107 verse 20, you sent your word and healed them. So, nandun sikreto, Panginoon, in your word. There is healing in your words, Lord. You sent your word and you heal me. You heal me. You will heal me, Lord. You will heal me. You will heal me. You sent your word. You will heal me through the power of your word. That is meditation. Then confess it. Declare mo over and over again. Sabi nga, you shall declare a thing. Sabi Job 22 verse 28. You shall declare a thing and it will come to pass. It will transpire. It will happen to your life. It will come to pass. You will declare a thing and it will establish. Mangyayari. So there is power in declaring the promise of God. And declaring the promise of God is a form of meditation. Yes. Hindi mo kailangan isigaw ang salita ng Diyos. Just speak the word of God. Speak it to yourself. Speak it before God in His presence. Speak it in the presence of the enemies. Kagaya ni Jesus, it is written, man shall not live by bread alone. He spoke the word of God in the presence of the devil. Alis si Satanas. So that is how we meditate the word of God. Eto, ang blessing na meditation, no? Sabi ng Psalm 101 verse 1 hanggang 3, we will prosper, or sa ibang translation, we will succeed in everything we attempt to do. Ano? Sa lahat ng gagawin natin, i-bless ng Panginoon. Prosperity, hindi ibig sabihin prosperity, magiging milyonaryo ka. Okay, extra blessing kung maging milyonaryo, billionaire ka, praise the Lord. Blessing pa rin yan, that is prosperity. Pero, hindi lang prosperity ay pera. No? Peace of mind is prosperity in our soul. No? Healing in your bodies is prosperity in your physical body. Malawak po yan, saka natin paksa inyo. Okay, when we meditate, ito nangyayari. Meditation give us wisdom and revelation. Iba yung wisdom, iba yung revelation. Wala tayong time na i-expound pa yan, no? Nandun yan sa Ephesians chapter 1 verse 17. May you receive wisdom and revelation from God, sabi ni Paul. So merong wisdom and revelation na available sa Panginoon na binibigay when we meditate on the Word of God. Gusto mo maging matalino? Gusto mo maging marunong? No? Meditate on the Word of God. Yes. Meditate. Just meditate on the Word of God. Meditation give us wisdom and revelation coming from the Word of God, no? Hindi yung meditation, Eastern revelation, Eastern religion. Ang meditation natin, ang wisdom revelation will come from the Word of God. Yung Word of God, meditate natin. Okay? Meditation on the Word of God develops sensitivity to the voice of God or to the voice of the Holy Spirit. When we meditate on the Word of God, practicing meditation on the Word of God, it will develop our sensitivity. Ano? Mapapamiliarize tayo sa tinig ng Holy Spirit. It will develop our spirit to hear the voice of the Holy Spirit. Okay? And that happens when we meditate on the Word of God. Kaya maganda meditation. Ano pa? Meditation will bring you into the deep revelation of God's Word. Gusto mo lumalim sa salita ng Diyos? Meditate on the Word of God. Every day, sabi nga sa Psalm, day and night. Night and day. Day and night, ano? Dadalhin tayo sa malalim na kapahigan ng salita ng Panginoon. Okay? Meditation brings the reality of God's Word. The more you meditate on the Word of God, the more na magiging real, magiging totoo sa puso mga salita ng Diyos. Lahat ng mga pagdududa, mawawala yan. Maaalis siya when we continue to meditate on the Word day and night. Meditation brings the reality of God's Word to our heart.
So the more you meditate on the Word of God, the more it becomes real to you. Ulitin ko, the more you meditate on the Word of God, the more the Word of God becomes real to you. Alam mo, nagsimula akong baby Christian ako, nag-struggle ako, napagdudahan ko pa ang salita ng Diyos. Sabi ko, nung hindi ako nagbabasa sa salita ng Diyos, wala akong duda sa Biblia. Ngayon, nagbasa ako, talamak na pag-anilangan dumati sa isip ko. No? Ginugulo ako ng mga demonyo. No? Ginugulo ako. Bibigyan ako ng pag-anilangan. Then finally, nilabanan ko yan. I continue to meditate on the Word of God. At ako'y lumuhod sa Panginoon. Sabi ko, Lord, alisin mo lahat ng doubt sa isip ko. No? Sapagkat I want to believe you with all my heart. No? Pag mayroong mga doubt na dumati sa isip mo, hindi kasalanan yon. Dinadala ng mga demonyo. Just resist it. Ang masama, yung nilunok mo, yung doubt from your mind, binaba mo sa puso mo. Meaning, naniwala ka. Pag naniwala ka, bababa sa puso yung doubt and your heart will be filled with doubt. Pero habang nasa isip mo yan, hindi ka naman nagkakasala. Sabi nga ni Kenneth Hagin, yung mga ibon, hindi mo mapipigilan lumipad sa ulunan mo. Naka-experience ba kayo maraming ibon, lipad na lipad sa ulo? Bugaw ka ng bugaw. Meron ganyan lugar napakaraming ibon, bubugawin mo. Hindi mo mapipigilan ng lumipad sa ulo mo, pero mapipigilan mo na magtayo ng pugad sa ulo mo. Ibig sabihin, hindi mo mapipigilan ng demonyo na araw-araw tanim ng doubt. Just ignore them. Pero mapipigilan mo na yung doubt na yun ay huwag manatili sa isip mo. Okay? At matatanggal lahat ng doubt by meditating on the Word of God. Bakit? Meditation brings the reality of God's Word. And the more you meditate on the Word of God, the more it becomes real to you. Na ibig sabihin, the more you meditate, the more the Word of God becomes alive in your heart. Gusto mong maging buhay na buhay ang salita ng Diyos sa puso mo, try to practice to meditate day and night. Meditate on the Word of God. Meditation brings out the Rhema word of God coming from the Logos. No? Ang meditation ang nagbibigay ng Rhema word of God. From Logos, nagiging Rhema. Through meditation, God will speak to you. Through prophetic word, through the passage of the scripture, through that one word, one verse, no? It will become Rhema word of God when you meditate on that word every day and night. Through meditation, you will become one with the Word of God. At yan ang pinapractice ko lagi. Kaya sabi ko sa inyo, hindi na ako nagme-memorize, pero na-memorize ko Word of God. Why? Because I always see to it that I will become one with the Word of God. The Word of God at ako, maging isa. Magsama. Ginagawa ko yung mabasa kong Word of God, pinapasok ko sa puso ko. No? At sinasampalatayan ko, at aking tinuturuan ang sarili ko na ma-convince that this word is true. No? Pinapractice ko yan. No? Until I become one with the Word of God. Kaya ako pagka nami-memorize ko mga scriptures, hindi dahil sa nagme-memorize ako, by becoming one with this word. Halimbawa, nag-prepare ako ng sermon. No? Nabasa ko itong ganitong verse. Then, I will meditate on that verse. No? Then, iniisip ko yung reality of that word. Ano nangyari sa salita ito? Ano yung sinasabi? Ano yung personal na pangungusap sa akin ng Holy Spirit through this word? Then the Word of God will become alive in my heart. And the Word at saka ako, I and the Word of God becomes one. No? Sabi nga Jesus, I in you and you in me. Paano nangyari? Words together. No? Nagsama. At pag nagsama, you'll become a powerful Christian when you become one with the Word of God. At paano magiging isa tayo sa salita ng Diyos?
when you meditate on the Word of God. You will become one with the Word of God. Tingnan nyo nangyari, no? Alam nyo, pag ikaw at St. Diyos nag-isa, no? You can preach everywhere, anytime, any place, at anumang oras, kahit bagong gising ka, hindi mo na kailangan gumawa ng outline, hindi mo na kailangan mag-Google o maghanap sa AI ng sermon. Yung iba, hindi magawa sermon, pupunta na sa AI, within isang click lang, may sermon ka na. Gawa mo ako ng sermon, I need a sermon about faith. Give me the verse. In-AI mo. Pinindot mo. Mamaya, ayan na kaagad. Sa loob ng 3 seconds, meron ka na sermon, outline. Don't rely on that outline na galing sa AI. Rely in the Holy Spirit. Ayaw mo Holy Spirit magbigay sa iyo ng sermon at outline. Pagka, when you meditate on the Word of God and you become one with the Word, hindi mo na kailangan mag-prepare. Pero maganda mag-prepare. Study and prepare. Yan ang buhay natin. Pero ibig sabihin, pag emergency, wala kang time mag-prepare. Tumayo ka lang. You will speak the Word of God in season or out of season, anytime, anywhere, any place. You will become a living Bible. You will become a preaching machine. You will become an AI preacher. Kahit saan, basta ginagawa ng Panginoon. Ito sabi ng Panginoon, lalabas ang mga salita ng Diyos sa iyong bibig kasi you become one with the Word of God. Alam niyo sa 2 Samuel chapter 23 verse 10, may nangyari, isa sa mga elite soldier of David, nagtakbo ng mga Israelite, no, natapos sa kalaban, nanatili ito si Eleazar. Ito si Eleazar, isa sa magigiting na nabanggit sa Bible, 3 sila no? These 3 elite soldier of Christ na matatapang ito 3 ito. Pero maraming elite soldier si David na train niya. And one of his special force or elite soldier, ito si Eleazar. Nagtakbo ng mga Israelite sa kalaban, nanatili ito, lumaban siya. Ang dami niyang kalaban, nalipol niya lahat. Parang pelikula. Nalipol niya lahat at hawak niya yung espada. At nung wala na yung mga kalaban niya, pagod na pagod siya. Then, nung bibitawan niya na yung sword, hindi niya mabitawan yung sword. Yung sword dumikit na na-stuck. That sword stuck. Na-stuck sa kamay niya. Hindi niya matanggal. At kinakailangan pa na isa-isahin para mabitawan niya yung sword. Because his hand became one with the Word of God. Parang ganun din. Kita nyo naman na natalo niya mga kalaban niya because yung kamay niya naging isa sa salita ng Diyos. Hindi na niya nabitawan. At ganun mangyayari sa atin when we meditate on the Word of God. We become one with the Word of God. At lahat ng kalaban nating mga demonyo will be defeated in every battles of life. Because we have the sword of the Spirit, the Rhema Word of God, na nasa ating puso. Anytime, anywhere, any place, pwede natin palabasin to. When you have the Rhema Word of God in your heart, declare it with your mouth. There is power in your mouth. There is power in your words because those words are the Rhema Word of God na nakaimbak sa puso mo. Amen. So, ganyan po ang power ng meditation. So, wala tayong time mga minamahal. Just keep the Word of God. You meditate on the Word of God, then keep the Word of God into your heart. Kung ano yung revelation, keep it. Itago mo sa puso mo. At kung merong iniutos sa Panginoon, obey Him. Obey Him. Sabi nga ni Jesus sa John 14 verse 21, at dito tayo magtatapos, the one who has my commandments and keeps them or obey them is the one who loves me, and the one who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and I will reveal myself to him. See? Gusto yung maranasan ang pagpapakahayag ng Diyos sa buhay niyo? Meditate on the Word of God and keep that Word into your heart.
At kung kailangan, kung may iniutos, may sasampa ngayon na gawin mo, obey that word. Obey that word. And God or Jesus will reveal Himself to you. Okay. So, hanggang dito na lang po, mga minamahal. At so, purihin ang Panginoon. Let's pray po, mga kapatid. Let's pray, mga minamahal. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito for teaching us how to meditate on the Word of God. Maraming po salamat. We will continue to meditate the Word of God because there is power in meditation. There is blessings. There is prosperity, success, and victory by meditating on the Word of God. Maraming po salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for wisdom and revelation comes by meditating the Word of God. Panginoon, maraming po salamat sa gabi ito. Pagpalain mo ang lahat na dumalo sa Bible study ito. At Lord, gamitin mo bawat isa na ipasa namin, i-share namin ang video na ito sa mga kapatid, sa mga pastor, sa mga kakilala, sa mga friends namin upang matutunan din nila ang katotohanan, how to meditate the Word of God. And Father God, dinadalangin din po namin ang nangyayaring digmaan ngayon laban sa Iran at Israel and America. Father God, we believe na hindi pa ito ang World War III. We believe na hindi ito ang pagmumulan ng World War III. Malayo pa World War III. Pero ngayon pa lamang amin po dinadalangin to stop this war, Panginoon. To stop this war. Lord, maraming po salamat. Ikaw ang may kapangyarihan na pahintuin ang mga digmaan nito. Kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, be still and know that I am God. Sinabi mo yan nung meron digmaan sa Israel, na sinabi mo, be still and know that I am God. At huminto, kapag ka huminto ang digmaan. Ganon din ang gagawin mo, Lord. You will command this war to be still, to stop, because you are God, our sovereign God who is in control. Hindi pa napapanahon ang World War III pa ngayon. At mag-rapture pa, oh Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, hindi namin naabutan ang World War III. Pero doon sa mga nag-aalala, sa mga OFW na kapatid namin, kababayan namin, help them, Lord. Secure them, protect them in the name of Jesus. Dalangin namin ang mga Israeli soldiers at ang mga American soldiers to continue to cover them with your precious blood. Continue to protect them, Lord. Maging sa ground level warfare or sa aerial level ng warfare, you will continue to protect them. Lord, puprotektahan mo rin ang mga gamit na sandata. Puprotektahan mo ang mga sundalo ng mga Israeli soldiers at mga American soldiers. Lord, you will continue to protect them. Dalangin din po namin na magbigay ka ng kaliwanagan sa pag-iisip ng mga Arab countries, yung mga leaders, na huwag silang madala, Panginoon, sa sibuyan ng damdamin at bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, understanding na huwag mag-participate sa o bumak up, tumulong sa Iran because Iran promotes terrorism, Panginoon. At ayaw mo, kalaban mo ang mga terrorists, O God. Kaya lahat ng tutulong sa kanila ay kalaban mo rin. At pumapanig ka sa bansa na ang layunin ay kapayapaan. Lord, maraming po salamat. You are the God of Israel, the God of Christianity, the God of America, the God of all who believes in the Lord Jesus Christ. And ngayon pa lang, we declare victory. We declare peace sa bansang Pilipinas, sa bansang Amerika, sa bansang Israel. And Lord, arestuhin mo ang mga terrorists. Control them, Lord. Paralyze them. In the name of the Lord Jesus Christ. At i-release mo ang biyaya ng kapayapaan sa lupa. Sa pangalan ni Jesus. Be all the glory and honor. Thank you, Lord. Amen. Amen. In Jesus' name. God bless everyone. Mga kapatid, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name. Amen.